Makibalita naman tayo sa sitwasyon sa iba pang bahagi ng Zamboanga City. May ulat on the spot si Chino Gaston. Chino? Hello. Yes, Rafi. Hanggang sa mga sandaling ito ay patuloy pa rin itong bakbakan sa pagitan ng puwersa ng militar at MNLF dito sa isang lugar malapit sa Dalampasigan kung saan nakapanakanakang pa rin mula sa mga government troops at snipers ng MNLF ang nangyayari sa kasalukuyan. Ayon na rin sa impormasyong binigay ng mga ground commanders, nagsimula raw yung putukan kaninang alas 5 pa ng umaga. At kasalukuyang may mga nakikita tayong na pumoposisyon dito sa lugar. At makwento ko lang, Rafi, alas 8 talagang simulan ng napakalakas na volume ng putukan dito nga sa ating posisyon. At ngayon, nakikita tayong pumoposisyon yung ilang tangke dito sa isang lugar malapit sa hindi natin pwede kasi i-disclose yung mga locations dito para hindi rin naman tayo mag-compromise ng yung mga impormasyong binibigay natin kaya nag-iingat tayo. Pero ngayon tanaw ko ang dalawang tangke na pumipwesto dito sa isang kalsada at tila may hintana. So ngayon medyo may lull, no, o may tigil sa nangyayaring putukan at nakakabay pa rin itong puwersa ng gobyerno kung saan tayo nakatayo ngayon dahil kaninang umaga nagtangka raw talagang lumapit itong malaking grupo ng MNLF sa lugar kung saan tayo naroon ngayon. Grabe. Chino, yung bang lahat ng mga pupwedeng daanan ng mga MNLF kapag sila'y patakas, yan ba in-evacuate na ng militar o ng mga lokal na opisyal? Actually, Rafi, yung 5 barangays na kung saan ipinatupad ang forced evacuation ng lokal na pamahalaan ng Zamboanga City, ito na talaga yung mga possible na rota na pwedeng pagdaanan palabas o yung mga lugar na pinaniniwala ang nandun nga nagkukuta o maaari ring dumaan doon yung puwersa na itong MNLF na kasalukuyang narito pa rin sa 3 barangay sa Zamboanga. At Chino, pang 8 araw na ito, kumusta yung moral ng mga sundalo na nakakasama mo dyan? Alam mo, Rafi, yung mga sundalo na narito ngayon ay medyo maganda yung kanilang moral, no? May nakita lang tumatawa pa sila at relax, pagamat alam nila na nasa panganib talaga ang kanilang buhay. Unofficially, sinasabi nila gusto na talaga nilang tapusin ito at kaya nga daw nila ito tapusin ng 2 days daw kapag binigyan lang sila ng pagkakataon na o go signal na lusubin na talaga. Ngunit alam naman natin may hostages ang MNLF na nakabaon dito sa 3 barangay sa ngayon. Kaya't ika nga ng makamunuan ng militar ay calibrated yung ipinatutupad na opensa sa mga sandaling ito para mabigyan ng pagkakataon talaga na makatakas o mailigtas pa yung mga hostages na kasalukuyang hawak ng MNLF. At sa ngayon, Chino, meron ba tayong balita tungkol sa mga hostages na yon? Kumusta na yung kanilang kalagayan? Nakakakain ba sila? Meron ba tayong ganong impormasyon? Kasi nung Friday, nabigyan nga tayo ng pagkakataon na makausap itong ilang mga nahuling snipers ng MNLF. At tinanong natin sila, may hostages pa ba talaga sa loob? Kasi may mga balita rin na ito na lang yung hostages, hindi naman totoo na maabot sa 180 yung hostages. Ngunit siya mismong nagsabi, itong 19 na taong gulang na sniper na kabilang sa mga nahuli noong Friday, sinabi niya madami pa talagang hostages sa loob, madami pa rin puwersa at bala yung MNLF commander na si Ustad Javier Malik. At pinapakain daw nila itong kanilang mga hostages at ang kanilang kinakain daw tunay noodles at kung ano mga natitira o nahahanap nilang pagkain dun sa mga abandonadong bahay sa loob. Ang paglilinaw niya, hindi totoo na hindi raw pinapakain yung hostages. Yung kinakain daw nila, yun din daw yung kinakain ng mga hostages sa kasalukuyan. At Chino, ganitong mahigit 1 linggo na yung bakbakan pero halos hindi na uubusan ng bala yung MNLF. Anong indikasyon nito? Lahat ba nitong mga balang ito ay dala nila pagdating nila sa Zamboanga madaling araw nitong Lunes o may nagsusupply sa kanila? Anong nasasagap mo dyan, Chino? Alam mo, kahit hindi ito verified information, ito'y mula lamang dun sa mga nahuling MNLF. Ang sinasabi nila, pagdating nila dito ng Zamboanga City,
wala talaga silang mga baril. Kaya kung sasabihin na parang failure of intelligence ng AFP yung pagpasok ng mga armadong grupo, it's not actually true, no? Kung pagbabatayan natin yung pahayag nitong MNLF member, dahil ang sinasabi niya, pagdating daw nila dito ng Zamboanga City, particular dito sa Santa Barbara, ay dito na daw sila binigyan ng mga bala at baril, na kahit sila mismo ay laking gulat na mahahantong pala sa putukan itong pinaplano sana nilang Sabi niya, meron din daw nakabaon doon o may mga nakaipon na mga bala at baril dati pa man o bago pa man sinaplanong o sinasabing balaksan ng flag racing dito sa Zamboanga City Hall ng MNLF. So ang interesting dito, Chino, ay kung naka-preposition na ito o talagang ito yung mga dati ng nakatagong armas ng MNLF mula nung pumasok sila sa negosasyon sa pamahalaan. Alam mo, Rafi, mahirap mag-speculate sa ngayon, pero kung ako ang tatanungin mo, maaaring may naka-imbak na talaga dito. Kasi alam naman natin, based on our experience dito sa coverage ng giyera o mga kaguluhan sa Mindanao, ang usual firefight between rebels and between government groups ay mahaba na yung 3 araw pag we-withdraw na itong mga rebels dahil yun na nga, limitado naman ang kanilang bala, limitado ang kanilang tao, limitado yung kanilang supply ng gamot at kino-conserve din nila yung kanilang mga ammunition para makapag-withdraw. Pero ito, yung sheer volume, ang laki ng volume ng fire na pinapakawalan araw-araw ay parang indikasyon na either, well, number one, handa nang mamatay talaga itong mga MNLF sa loob or napakarami pa rin talaga nilang imbak na bala sa loob. Okay, maraming salamat sa iyo, Chino Gaston. Mag-ingat kayo dyan.